sa video na to. Anmu beef dito sa Korea. Welcome to Seoul, South Korea. Mas maraming apoy, mas maraming kang customers. And for our first episode ay nandito tayo sa most famous and most expensive food night market nila. Ito, ang Myeongdong. I'm on a mission to find the craziest. Hindi mo alam, para tong tentacles ng alien eh. Most creative. Debak. Most unique. Parang nga sushi yun. Parang siyang bacon sushi. And even expensive Korean street food dito sa Myeongdong. Parang ayoko matapos yung nguya ko. Ang sarap. At tingnan natin kung magkano magagastos natin. Wala nang ganong pera pero sinugal ko na yung huling laman ng wallet ko. Ready ka na ba? Mahal kita, kuya. Tara! Pops, nandito tayo sa Seoul, South Korea. Gusto mo pasalamat sa sponsor ng video na to, ang Chocotic. Ang Chocotic is a jumbo-sized choco stick with 3 flavors tulad ng cookie ball, peanut, and shooting stars. Bukod sa masarap at malasa, ito is super crunchy na perfect talaga pang merienda or snack. Maraming salamat sa panonood. Back to the video. Para sa unang episode natin dito sa Seoul, ay nandito tayo sa isang tourist hotspot, lalo sa mga first-timers. Welcome sa Myeongdong. Anyong hasa yung mga Pops, nandito na tayo finally dito sa Seoul, South Korea. Para sa ating first episode, nandito tayo sa busiest, wildest, most active na area dito sa buong Seoul. Nandito tayo sa Myeongdong Night Market. Kung naghahanap ka ng traditional Korean food, huwag ka pupunta dito dahil yung mga pagkain dito is more on the creative side, more on the modern kind of street food ng Korea. It is a vibrant area of Seoul which filled with hotels, skincare shops, restaurants, and cafes. Before the Japanese occupation, Myeongdong used to be a residential area, but this quickly changed into a shopping district during the occupation. At pagpatak ng alas 4 ay makikita mo na unti-unti nagsisibukasan ng mga street food dito. So dito sa Myeongdong, more on hindi lokal yung mga nandito pero more on mga turista. So mostly hindi lang puro pagkain, marami rin mga pamilihan, mga cosmetics paradise to. At higit sa lahat, sobrang daming ibon. So, ang challenge ko sa sarili ko ay maghahanap tayo ng mga medyo kakaiba, medyo unique, medyo creative na Korean street food. Huwag na tayo paligoy-ligoy pa. Maghanap tayo ng unang street food natin dito sa Myeongdong. Tara! Okay pare, unang stop natin, siyempre sa Korea tayo, kumain tayo ng mainit, super fresh, spicy fish cake o odeng. So makita mo dito, mamili ka pwedeng original, hindi spicy or spicy. Jagge oh, 1 spicy. Okay. So ganito pala dito. So basically, kuha ka ng baso mo. Okay, so kuha tayo ng spicy. Look at that. Na is sobrang init pa. Sige, so 2001 to, mga pagkain dito hindi sa sobrang kamurahan. Unang pagkain ko dito sa South Korea. Cheers! Oh, wow, grabe. Oh, that's extremely spicy. Ang init. At the same time, iba yung alam mo yung pinaka-stock niya, kakaiba, medyo may asim. Sa Pilipinas may katamisan, dito hindi. Maasim siya na medyo spicy, para kang kumakain ng tom yum, parang ganun. And in terms of texture, super fluffy, soft na to, chewy. Actually, makikita mo, parang yung mga chili powder na muo-muo pa. Alam mo, maganda panahon ngayon dito, hindi mainit, at medyo may kalamigan ng konti, sakto lang. Isa pa. Ang doon kayo merong. Ang sarap nito, ang laki. Alam mo, pansin ko talaga yung fish cake dito sa South Korea, it's like, para tong fishball sa atin eh. Kaliwat kanan meron talaga. At lalo dito sa Myeongdong. Anyway, this is a good start. Pero marami tayong kailangan pang kainin dito sa Myeongdong, dito sa Seoul. Okay, next stop natin, meron tayo dito isang stall. Meron siyang malaking torch. Yun yung isa sa nagpapaengganyo para pumunta sa stall niya dahil nagpapaapoy siya ng beef steak at nagpapaapoy siya ng giant octopus. Look at this, pare. Ito yung pinaka-octopus natin. Actually, nakita mo kanina, halos pinaliguan siya ng butter. Parang every minute, pinapaliguan siya ng butter. So,
This looks interesting. So look at this. Pakita ko sa inyo. Look at that. Look how big this octopus is. Halos hindi na mabuhat ng chopstick ko. Sige, tikman natin. Bahala na. Look at. Di mo alam, para tong tentacles ng alien eh. Cheers! Wow! Oh, that's super chewy. Mas chewy pa to kay Chewy Show, pare. Kung yun yung tamang paraan ba ng pagluto na medyo chewy siya. Pero in terms of flavor, very ultra smoky. As in terms of flavor, lasang-lasa mo yung apoy. Lasang-lasa mo yung lahat ng apoy na dumapo dun sa pinaka-octopus na yun. Sobrang tigas niya, medyo muscular din siya. Para siyang pinatigas sa lobster. And then yung tosta na lalasahan mo rin. And sobrang mabutter siya. Dahil dun sa butter na parang pinaliguan sa kanya. Tulong din na extra flavor. Yung sweet chili. Sweet spicy sauce. Ito lang mahirap. Parang pag nagkatinga ka ng malaki, parang di mo makukuha dahil sobrang laki ng octopus na to. Alam mo, gusto ko i-try yung buntot. Madali kain. Actually, kanina ino-offer niya na gupitin. Feel ko, merong reason yun. Dahil kapag hindi nakagupit, sobrang hirap niya kainin. And to be honest, hindi siya kamurahan. 10,000 won, around 400 pesos tong malaking to. Na sana nga lang, no? Alam mo, in terms of flavor, masarap siya. Pero sana, mas malambot. Anyway, sa pangkagat, hanap tayo next food trip. Kailangan matibay ngipin mo dito. Hanap tayo next food trip. Next stop natin, yung sinasabi ko dito sa Myeongdong, sobrang daming creative na Korean street food. Look at this. This is called egg bun or egg bread. Makikita mo, pare. Look at this beauty. This is like parang painting, pare. Kala mo parang siyang caricature or anime. So parang siyang oval shape na bread. And then yung taas niya parang nag-caramelize na itlog. And then parang medyo toasted din siya. Tikman natin. Cheers! Now this is super interesting. Yung taas niya, para lang talagang sunny side up egg na medyo mas creamy. And then yung bun natin, parang lang siyang pudding. This is like a very moist na malambot. Ayun, makikita mo, parang pudding lang din siya. And then just a perfect ratio of itlog, nung pinaka-bread. May konting tamis din siya. This is like an ultimate savory dessert or snack. Ito, hindi pa natin nakakain yung pinaka-egg yolk. Hindi pa natin nakakain yung pinaka-egg yolk. Tikman natin. Alam mo, to be honest, kung tatanungin mo ako, mas masarap siya tignan kesa sa mismong flavor niya. I mean, yeah, visually appetizing siya. Hindi naman siya hindi masarap, pero parang hindi lang siya super special. Anyway, pare, hanap tayo next food trip. 더블 치즈, 미디엄. 한이로. 오케이. Tapos anyo, no? Di ba? Anyo. Okay, pare, medyo lumulubog na yung araw dito sa Myeongdong. Medyo mas lumalamig na rin. Siyempre, sikat ang Korean fried chicken sa Pilipinas. Dito, mas sikat to eh. Dito na uso yun eh. Anyway, ito na yun. Dito tayo sa Modu Honey Chicken. Look at this. Ayan, so makikita mo, meron tayo ditong tteokbokki o parang rice cake. Ito yung ating pinaka honey chicken. Okay, sige, medyo excited na ako. Alam mo, tikman ko lang tong parang tteokbokki nila o rice cake. Cheers! Oh, nice. It's like super chewy at the same time. May toasted texture siya. Yung parang may konting lutong na outer layer. Okay, this is it. Kuha tayo ng ating Korean fried chicken. And so parang chicken fillet na siya. So like cubes ng chicken fillet. And then ang maganda sa kanya, medyo kahit pa paano, fresh ba? Hindi naman dahil yung fried chicken, medyo linuto na siya. Pero ginagawa, re-reheat siya. Kasama yung sauce. So kahit pa paano, parang bagong luto na rin. Sige, tikman natin. Cheers!
Wow. Debak. Alam mo, what amazed me about this Korean fried chicken, sobrang kapal ng batter niya na hindi ko alam paano nagawang sobrang lutong pa rin. Ang kapal talaga. And then in terms of sauce, akala ko sobrang tamis siya dahil honey, pero hindi. Tama lang din, tamang sipa lang. May konting hit ng garlic sauce na nilagay. And then yung pinakataas, para kami nalalasahang bonito flakes or parang seafood flakes. Oh, this is like a perfect combination of a salty fried chicken, tapos yung kanilang parang sweet honey glaze. And then once you bite it, yung karne parang sumasama na lang eh. Malambot din. Pero maging honest sauce niya, para mas makapal yung harina kaysa sa karne, pero wala kang pake dahil yung mismong batter, malasa na rin. Anyway, Paps, marami tayong pwede patikman dito. Proceed tayo next food trip. Okay, next stop natin. May nakita tayo itong O-Pops pare. Nagbebenta. Ito yung trending dito. Iba't ibang stalls ang dami nagbebenta. Tinatawag na s'mores. Hindi ko maintindihan dahil naka-Koreano siya. Pero para siyang s'mores ice cream. So itsura niya, gigantic cube of marshmallow. And then yung loob niyan, may surprise daw. And then yung pinaka-pattern talaga dito sa Myeongdong is lahat pini-flame torch. Mas maraming apoy, mas maraming kang customers. Tikman natin to. Cheers! Wow! May vanilla ice cream sa loob. Okay. Oh, that's really unique. I mean, in terms of flavor, basically, parang siyang natunaw na sugar. Parang yung sugar, parang kinendi mo. So, may konting toasty flavor, may konting caramel flavor. And then yung marshmallow, sobrang creamy na. Pero pare, dito nagbibiro, 8,000 won to. Over 300 pesos. I mean, hindi ko kung batang mayaman ako, feel ko wala namang problema, pero like, 300 pesos for this one. Isa pa. Ang pinaka nakakatawa dito, sipin mo, sobrang lamig ng ice cream sa loob, and then, yung outer coating niya, yung outer layer niya, is medyo mainit, na toasted, na sugar. Last bite. You ready? I'm ready. Kuya, look. 이거는 kuya honey. Honey with the syrup mix. Okay. Fermented 1 week like this, kuya. Wahoo. Madikas. 달라가. 이거는 kuya cornstarch. 웬일이에요? cornstarch. Okay? 이렇게 홀 부타스. One more time. 부타스. Stretching. Filipinas power. Okay? Pacquiao power. Become how many kuya? 16,384 string. Look. 1, 2. Double. 32. 64. Oh my god. 1 to 8. 2 by 6. 5 1 2. 1,024 kuya. Wahoo. 16,384 string kuya. Wahoo. What the fuck? Ow. Buhok lang lola. Making peanut flavor. Peanut. Put in. Rolling. Finish. Ikot lang. Finish. Galing. Mahal kita kuya. Okay pare, meron tayo dito tinatawag na Dragon Beard. Sobrang sikat na to. Pogi! Pogi! Ikaw, Pogi! Pogi Yeah, kuya. sikat! Pangit opa. Artista na to dito sa Pangit Myeongdong. opa, pangit So this is called Dragon Beard. Buhok lang lola. Buhok ng lola. Anyway, so parang may almond peanuts siya sa loob. At parang nga talaga siyang buhok. Parang tong buhok ng aso ni Audrey. Oh, nice. Parang biglang natunaw sa bibig ko. As in, nagdi-dissolve siya. Oh, interesting. Really unique. And then, I can taste all of the peanuts. Yun yung pinaka-nagpapalasa. And then, may konting sweetness din siya. Oh, isang sarap. As in, parang natutunaw na lang talaga siya sa dila mo. Oh, nice. Debak, pare! Masarap! Debak, masarap! Talaga. So, sobrang galing mag-marketing at mag-salesman o salesmanship ni Kuya Dragon Beard. Eh, napabili tayo at nagulat na lang ako ng isang pakete pala na to is 413
pesos. Anyway, mabait naman siya, magaling naman siya magsalita. In terms of lasa, I mean, di ko maintindihan kung worth 413 pesos ba, pero sige, bigyan natin yung credit ng showmanship sa kanya, 413. At least may pasalubong na ako sa nanay ko. Hanap tayo next food trip. Keep talking good, keep talking sweet, keep sugar raw, baby. I got you good. Next, meron tayo dito tinatawag na cheese kimchi roll pork belly. Makikita mo, Paps, isang malalaki, parang yung kimchi tsaka cheese ay naka-blanket sa pork belly or bacon. And then nangyayari, ginigrill niya or sinisisling niya dito para maluto. Ayan, makita mo yung pinakaloob niya. May cheese tsaka kimchi sa loob and then nakabalot siya sa makapal na pork belly. Anyway, ito na yung finished product niya. Kuha tayo ng chopstick dito. So makikita mo, okay, yung pork belly parang malutong na. Sige, kuha tayo isa. So as you can see inside, nandun yung kimchi, may konting cheese, and then parang may yogurt siyang nilagay. Tikman natin. Cheers! No, that's freaking complex. Sobrang complex yung flavor. Pero sarap. Ang yummy nun. Sa loob nandun yung salty, sour kimchi natin, and then just generous amount of cheese. At the same time yung sauce, it's like a sweet teriyaki barbecue sauce. And then yung pork belly sa labas, sobrang malambot. Kala ko medyo malutong pero hindi pala. Alam mo tutusin, hindi ko alam kung healthy to. Pero siguro pwede na rin kasi may kimchi siya sa loob. At isa lang ang pinakasigurado ko, mabubusog ka dahil ang lalaki ng chunks o ang lalaki ng parang nga sushi yun. Parang siyang bacon sushi. Ang gawin natin, nakikita ko meron dito parang radish ata to. Tapos meron tayo ditong hot chili sauce. Lagyan natin. Ang sarap. No. Parang ni hot chili. Hindi na siya manghang. Parang may extra sweet flavor siya. Alam mo, to be honest, medyo may kamahalan siya. 413 pesos din siya. Pero di hamak masulit to kaysa doon sa Dragon Beard na nabili ko. Pero don't get me wrong, isang ultimate porky savory dish. Okay pare, next stop natin, meron tayo dito authentic jajangmyeon. Makikita mo naman, sa screen talaga marami ng vloggers ang pumunta dito, pinipilahan, pinagkakaguluhan dito sa Seoul, South Korea. Look at this jajangmyeon natin. Kumain na si Audrey kanina kaya medyo nabawasan na to. Pero makikita mo, yan yung black bean noodles natin, yung sauce gawa sa black bean. Kuha tayo. Ay, look at that. Cheers. Oh, yes, manghang siya. Oh, alam mo, medyo magulo ang lasa ng jajangmyeon Medyo earthy, medyo may tamis ng konti, parang may soy sauce flavor din ng konti. In terms of noodles, sobrang lambot. May konting chewiness din, may konting bounciness din, pero may pagka-moist na rin. Alam mo itong jajangmyeon kung tutuusin, para sa acquired taste lang to, hindi lahat ma-appreciate to. Pero ako, actually low-key, paborito ko ng jajangmyeon to habang nanonood ng K-drama. Anyway pare, hindi ko alam kung may laman pa yung wallet ko dahil mahal yung mga bilihin dito sa Myeongdong. Pero hanap pa tayo next food trip. Okay, next stop natin. Ang cute talaga ito. Alam mo, childhood favorite natin tong Oreo. Pero look at this. This is like, parang tong pangarap, pare. Oreo churros. And then, parang may extra, ano ba to? White topping cream. Feeling ko ito yung feeling ng Oreo. Wow, feeling ko ito yung feeling ng Oreo. Iwan muna natin to as is. Cheers. Okay. Walang lasa ng churros. Ganun lang din naman. You have the sugar powder sa labas. And you have like the bread-like texture. Parang lasang normal churros lang din. Feel ko ito yung magpapamagic. Lagay natin.
Okay. Siguro mga 70% kalasa niya yung cream ng mismong Oreo. Nag-expect lang ako na sobrang Oreo siya. Pero ito, parang medyo copycat siya ng Oreo. In-expect ko na 100% flavor Oreo siya, pero parang hindi. Parang mga 60 to 70% lang. Pero kung bata ka, panigurado matutuwa ka dito, lalo na itong sweet white vanilla cream na to. Tapos maubos na yung pera ko. Hanap tayo yung last food trip dito sa Myeongdong. Look at this, pare. Hanmu beef dito sa Korea. High five. Hello! Debak! 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 Okay, last natin. Wala nang ganong pera pero sinugal ko na yung huling laman ng wallet ko. Meron tayo ditong Myeongdong Burning Beef Steak. Yung kanina si Master, pinipilahan niya, pinupuntahan dito. Kita mo naman yung pictures nila. Parang tourist pa siya dito. Anyway, ito na yun. Ewan ko, tinanong ko siya kanina kung Hanmu beef ba to. Parang isang klase ng cattle dito sa Korea. Pero sabi, oo daw. Gusto ko tikman as is. Kuha tayo. Wow! Oh, this is amazing. Na-caught off guard ako. Sobrang taba niya. Ang fatty. Parang ayoko matapos yung nguya ko. Ang sarap. And there's like popping juices sa loob. O just pure beef flavor. Parang kumakain ng Wagyu. And then you have the smoky flavor dahil doon sa fire torch kanina. So meron tayo ditong salt, konting pepper. And then we have this steak sauce. Lagyan natin. Lagyan natin. Konti lang din. And then we have this teriyaki sauce. Konti lang din. Gawin ko, kuha ko ng toge. Tapos kuha rin ako ng pinaka-steak. Yan, kuha tayo. Okay, nice. Kahit yung toge, ang sarap na rin. Nice with the addition of the extra flavor from the teriyaki sauce, from the steak sauce. Kung hindi ko in-expect na. Okay. Mahal to eh. Alam niyo yan, 700 pesos something to sa Pilipinas. Sulit ba? Siguro. Kasi ibang klase eh. Kalidad talaga yung steak nila. Ang ganda rin ng pagkakaluto, perfection. Asbay tayo pare, ibang klase dito sa Myeongdong. Alam niyo mga pinakita kong kainan ngayong araw dito sa episode to. Wala pa to sa siguro 20% ng buong Myeongdong. Sobrang dami, ma-overwhelm ka. Anyway, last bite tayo. Okay, dito nagtatapos ang ating ultimate Myeongdong street food at night dito sa Seoul, South Korea. Pare, butas ang bulsa ko, butas ang wallet ko. Magkano ang ginastos natin? Panigurado ako, curious kayo? 76,500 Korean won sa Philippine pesos. 3,211 pesos lahat ng yun, Pops. I mean, lalo na dito sa Myeongdong, no? Hindi super kamurahan yung mga pagkain. Medyo pang turista talaga siya. Pero masasabi ko, nag-enjoy naman ako. Kung may extra pera ka naman, ba't naman hindi mo itry yung kahit pa paano mga medyo pricey pero creative na street food dito sa Korea. Halos maraming stalls dito na pare-pares binibenta. Pinabahala ko ano yung tingin nyo mas preferred nyo. Maraming salamat sa panonood ko si Chewy dito sa Myeongdong, South Korea. Nasa likod ko, si Kim So-yoon nagsasabi stay safe. Good night and goodbye. Saan ba? 이런 적 없지 널 본 적이 없으니까 You keep me up every night 매일 새끼같이 마침표 없는 dream I can't Annyeonghaseyo mga Pops, nandito tayo sa Seoul, Korea. Hello, Hana Oreo? Yeah, yun ay alam ko. Sabi ko sana, Oreo juice yo. Konti lang alam ko.